inyo nga tanan. Ulayaw ng Dios sa sining aga, espesyally sa sining Domingo, sa kahigayunan kung sa diin makapamalandong naman kita liwat sang pulong sang Dios para sa aton. Sa liwat ini si Pastor Ben Gonzaga sang Bethel Christian Reformed Church magadulong sa inyo sang pulong sang Dios. Sa mga Dios sa aton subong, pwede nyo man ma-check sa Bethel Saraga account ang aton subong pagpamalandong. Ang aton nga scripture passage sa sining aga makita sa John chapter 2 verses 1 to 12. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, pagkaligad sang duha ka adlaw, may kasal sa Kana nga sakop sang Galilea. Didto ang iloy ni Hesus. Ginimbitar man si Hesus kag ang iya mga sumulunod. Kag natabuan nga naubos ang bino didto sa punsyon. Gani nagsiling ang iloy ni Hesus sa iya, naubusan sila sing bino. Nagsabat si Hesus, "Babay, hindi kinahanglan nga singganan mo pa ako kung ano ang akon dapat himuon. Wala pa magabot ang akon tion." Nagsiling dayon ang iloy ni Hesus sa mga sulugoon, "Himo alang ninyo ang bisan ano nga isugo niya." May mga pagsulundan ang mga Hudiyo sa pagpanghinaw antes magkaon. Gani may anom didto katadyaw nga ang kada tadyaw sarang masudlan sa mga 20 o 30 kagalon nga tubig. Nagsiling si Hesus sa mga sulugoon, "Pun-an ninyo sing tubig ang mga tadyaw." Gani ginpuno nila ini. Verse 8. Pagkatapos nagsiling si Hesus sa ila, "Sige magsandok kamo, kagdala sa nagadumala sang punsyon." Gani nagsandok sila kagindala didto sa nagadumala. Kagindimdiman dayon sang nagadumala ang tubig nga nahimo nga bino. Wala siya nakahibalo kundiin naghalin ang bino. Pero nakahibalo ang mga sulugoon nga nagsandok sang tubig. Gani gintawag niya ang nobyo. Kag ginsilingan, kalabanan sang mga tao nagaserbi sang maayo nga klase nga bino sa umpisa. Kag kun damo na gani ang nainom sang mga bisita, amo na ang ila paghatag sang ordinaryo nga bino. Pero ikaw iya lain, kay subong mo lang ginpagwa ang maayo nga klase sang bino. Ang natabo nga ini sa Kana nga sakop sang Galilea, amo ang una nga milagro nga ginhimo ni Hesus. Sa iya ginhimo nga ini, ginpakita niya ang iya gahom, kag nagtuo sa iya sumulunod. Tapusan ng bersikulo, verse 12. Pagkatapos ang kasal, nagpa-Capernaum si Hesus, kaupod sa iya iloy, mga otod, kag mga sumulunod, kag nagtiner sila didto sing pila kaadlaw. Magapangamuyo kita. Gamanan nga Dios amay namon nga langitnon, dalayawon ikaw sa amon kabuhi. Dalayawon ikaw sa tunga sang krisis nga amon ginatubang subong. Ikaw ang Dios nga nagahimo gid sang imo nga kabubuton sa amon nga kabuhi kag sadri sa kalibutan. Lord, salamat sang kahigayunan nga magpamalando kami sang imo pulong bilang pagkaon sa amon nga kalag, bilang pagkaon sa amon espirituhano nga kabuhi.
Amo nga ginakilala ang among kakabos, gani nagapangayo kami sang imo gid nga pag hatag sang kaalam, pagbuka sa amon kabugusan, agod nga matalupangda namon ang imo nga tinutuyo sa amon kabuhi. Hindi lamang sining adlaw, kundi sa bugos namon ang pagkabuhi. Bendisyon ang tanan nga mga nagapalamati Ginoo sa sining aga. Ikaw gid ang maghatag sa ila sang kalinong paghidait pagkapantangan sa kabuhi. Kini among pangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung mag-abot gani ang krisis sa aton nga kabuhi, masami kag handom gid naton ang ginatawag nga manugbulig. Ayhan mga relatives naton sila, mga paryente, ayhan mga friends naton, even mga workmates, or the public officials. Pangayo kita sa bulig, naga-look forward kita nga mabuligan nila. Mga generous people, mga mabinuligon nga mga katawhan. Kag madamo pa kita sa mga ginahandom nga makabulig sa aton. Pero ang pamangkot otod, paano bala kita magapakig-angot sa sini nga mga tao agod nga maangko naton ang pabor halin sa ila? How do we relate to them in order to have their favorable responses? Ang title sa aton nga pagtuon sa sini nga aga, The Christ in Our Crisis. Ang manluluwas sa aton mga palalidgan, ang aton nga manugbulig. Especially siling sang versikulo 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more. Sa krisis nga ginatubang nila sa sina nga tion. Sini nga aga aton hibaluon kung sino ining Kristo sa krisis nga ginaatubang naton, agod nga mangin magasinanto man ang aton nga pagpakig-angot kag mga hinimuan tuhoy sa kamatuoran hanungod sa kay Kristo. Our knowledge and relationship to the Christ in our crisis are very crucial factors in experiencing maximum of His works. Question otod ang hinimuan ni Kristo. Whether aware ikaw or hindi, si Kristo padayon nga nagaobra diri sa kalibutan, sa kabuhi sang kada tao. Pero kinahanglan ang aton niya nga pagkilala sining Kristo sa aton nga krisis, kinahanglan santo sa pulong sang Dios, santo sa iya kung sa diin ginpahayag si Kristo. Kagamo man ang aton nga relationship sa iya. Ang background sa aton nga pagtuon, kung nakita ninyo ang bersikulo 1, ang panugod dira naghambal on the third day. Adlaw. Antes pa man natabo ang miracles. In fact, first miracle ni Jesus, antes pa man natabo, may event, no? Antes sina. So, silindra on the third day. On the third day of what? Third day, after Nathanael's encounter with Christ. Third day, after Nathanael's encounter with Christ. Anong kaangtanan siniutod sa miracle ni Jesus? Sina nga tion, si Jesus naghambal sa kay Nathanael, you believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. So mga utod, ang statement nga ini
sang prophecy, promise sa kay Nathaniel. Ano ang naka-amaze sa kay Nathaniel na hanungod sining Kristo nga nakilala niya? Kay man silinda, I saw you under the fig tree. Before pa man na-encounter ni Nathaniel si Kristo, siling ni Christ, I saw you under the fig tree. Karakter ini utod kinaugali nga iya lamang sang Dios. Ang Dios may ara sang ihibalo sa tanan nga panghitabo, sa tanan nga bagay. Tinatawag nila nga omniscience, no? Nahibaloan niya ang tanan. So grabe gid ang pagkatingala ni Nathaniel. Kagtungod sini nagtuo siya kay Hesus. Pero siling Hesus sa iya, you will see greater things than that. Nya madamo pa actually ang imo ma-eksperyensyahan ng mga bagay, sobra pa kay sina. Si Kristo nagpahayag sa himaya niya in response to the crisis they face in those time. So ang pagpahayag ni Kristo sa himaya hindi para pagpadayaw-dayaw, no? Ang context may ara siya sang bululigan. So hindi na siya mga utod nga coincidence lang nga nanginamo sinaang plastada. Kundi may krisis, si Kristo nag-response. Ano ang krisis utod? Their crisis started when the wine was gone. Sa isa ka kasalan, sa isa ka masadya nga pagtililipon, naubusan sila sang bino. Anong kaangtanan sini? Ang bino utod, isa ka indicator, isa ka palatandaan sang kalipay mayara ang isa ka okasyon. Damo bino, damo kalipay. Wala bino, wala nasang kalipay. So siling diraya sang verse 3, when the wine was gone, sang naubos na ang bino. Utod sa pamilya nga natungdan, isa ini ka experience nga tuman ka embarrassing, no? The host family when in the state of social embarrassment, no? Patuga-tuga ka, pakasal-kasal, no? Wala ka manggali sang inughanda, wala ka maniya sang inugpainom sa tao. So pigaw nga kasal, amo na iya ang impresyon sa ila sang tao, just in case maubosan sang bino. But because of what Christ has done in their situation, their crisis turned out into a blessing. Their supposed humiliation turned out into an honor. Ara bala utod nga kuntani mahuyan ka na. Kuntani grabe na ang imo imot-imot kay na iskandalo ikaw sa publiko. Pero sa baylo nga mapakahuyan ikaw, ginghatagan ikaw sang dako nga kadungganan, especially ang hambal sa verse 10. Siling sang verse 10, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. So grabe ang paghanga sa iya sang master of the banquet. Ano ang kaangtanan sini sa aton nga sitwasyon subong or ginatawag nga relevance? The same Christ cares about the crisis that we face today. Amo na ganing ginahambal sang kanta, may kabala-kabala ang Dios. Ang sabat, hooged may kabalaka siya. Our present COVID-19 crisis can actually turn into a blessing through the wisdom and works of Christ. Kung tulokon lang naton subong ang sitwasyon, daw ka imposible pastor nga matabo ina. Pero in Christ, with God, all things are possible. Pwede niya ini gamiton mismo. Suno sa iya nga tinutuyo. Agod nga what's supposed to be
An embarrassment, a crisis, becomes a blessing for all those who believe in Him. May tatlo ka butang nga dapat naton hibaluon about the Christ in our crisis. Una, ang iya nga presensya. Kaduha, ang iya nga gahom. Kag ang ikatatlo, ang iya nga instruction. Presence, power, precepts. Unahon naton ang paghibalo nanungod sa iya nga presensya. Silingda, sang verses 1 and 2 again, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Antes pa man utod ang krisis na tabo sa kabuhi sang host family sa kasal sa Cana utod, manotisyahan naton diri sa bersikulo 1 kag 2, ara na si Kristo. Katahom utod, no? Christ was already present even before the crisis. Ang aton kung kisa nga dutanon nga paghangop nga kung may krisis, mangita kita sang manugbulig. Diri utod wala pa ang krisis, ang manugbulig ara na sa ilang nga atubangan. Masubo galing ini nga kamatuoran tungod nga si Hesus Dios nga nagpakatao, nagpakig-upod sa aton, pero hindi tanan nagtalupangod sa iya. Sa sina nga tion, pila pa lang kabilog iya disipulo. Anom, upod niya si Maria, ang nanay niya sa tawhanon nga kinaugali. So ara siya kaupod nila, pero wala siya ginkilala bilang Diyos sa ila kabuhi. Tiyan mo na sa aton. Antes kaangkon kita sang COVID-19 crisis, ang tao daw wala man nagasapak sa Dios. Subong, bisan pa man ang tao nga wala nagasimba, nagaluhod-luhod subong. Kadamo sang nagalapta nga mga picture subong sa Facebook, halin sa mga gwardya, sa mga nurses, sa mga medical practitioners, even ang head, no? Dito sa pungsod sang Italy, naga-acknowledge kay Jesus. Nagatugyan sa ila kabuhi sa kay Jesus. Pero antes pa man ini nga krisis nag-abot, siling sa aton pasit si Jesus ara nga daan kaupod naton. Kumusta utod ang imo nga kaangtanan sa iya? Apang salamat nga ini kapahayagan sang grasya sang Dios sa aton nga kabuhi. Ikaduha, nanungod sa presensya niya, Christ is the most necessary presence in our crisis. Subong yaya ang highlight perme sa mga balita, ginakabig nila nga mga frontliner, adtong mga nurses, mga doctors, no? Mga armed forces, no? Kag especially mga public officials nga nangin maukod, nangin maayo ang ilayaya nga pagserbisyo. So, frontliners, ang iban gani nagawangal nga wala sila ginalista bilang frontliner. Pero otod gusto ko lang i-remind sa inyo tanan subong, regardless ang imo yaya nga obligation, responsibility, nga ginauyatan subong, dako, gamay, grabe na imo kakapoy, ang pulong sang Dios sa sininga aga naga-remind sa aton that Jesus is the ultimate frontliner against coronavirus disease. Hindi ikaw utod, ko hindi si Jesus mismo ang imo kabuhi, ang imo presensya, ang imo pagbulig, manginwalay kapuslanan without Christ. Behind sang imo nga pagpangabudlay, sang imo yang nga katutom, sa imo pulaw bugtaw, si Kristo nagauna nga daan sa imo kabuhi. Kabay nga matalupangdan mo ini utod sa sininga aga. Jesus, the Christ, is the ultimate frontliner against coronavirus disease. Ikaduha nga makita naton diri sa dinalan sang kasulatan nanungod sang mga bagay nga kinahanglan naton hibaluon sining Kristo sa aton krisis subong, ang ginatawag nga gahom, His power. Again, siling sang verse 3 to 5, when the wine was gone, Jesus' mother said to him,
they have no more wine. Verse 4, woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Ano ang principle nga makuha naton sa sini nga passage utod? May kang tanan sa iya nga gahom. The Christ in our crisis exercises His power freely. No one and nothing can manipulate His power in responding to our needs. Ang tao ba lang nga nag-aantos? Kalabanan ka demanding. Tungod nga nag-antos sila, kag tungod nga nakilala nila si Kristo bilang may gahom, gusto nila ipatuhoy ina nga gahom sa ila agod nga masulbar sa gilayon ang problema. Pero ang dinalansang kasulatan nga aton subong ginatun-an naga-remind sa aton nga He exercises His power freely. Hindi mo siya pwede masulsulan utod. Hindi mo siya pwede suguon. Hindi mo siya pwede resitahan, especially ang common nga abuses sang praise in Jesus' name, as if there is magical power in that. In Jesus' name, wala ka man sang kaangtanan kay Kristo. In Jesus' name nga wala ka man sang insakto nga pagkilala kung sino Kristo. Ti ano pa, ang Kristo nga gina-expectar kalabanan subong, Kristo nga hapos lang suguon. Kristo nga palangayuan in times nga may kinahanglanon. Pero siling dreya, hindi. Ang Kristo nga ini, absolute ang iya authority. Kung saan kay sino, paano, kag kundiin niya gamiton, ina nga gahom. Kung gimpatuhoy sa imo utod, pasalamat ka. Kung na-timing sa imo mismo pag kinahanglan gid, pasalamat ka utod. Pero hambalan mo siya? No. Paano ini nahambal naton nga principle? If you notice sa sininga verses, una gid, Jesus addressed Mary as woman and not as mother. Tingala ka mo sina? Hindi ba nanay niya si Maria? And yet diriya gintawag niya si Maria bilang babae kag hindi nanay. Sa ano nga rason? Agod nga ipahayag niya ang iya nga otoridad over sa kay Maria. In the ultimate sense, hindi si Maria ang may otoridad sa iya. Ang otoridad ni Maria sa kabuhi ni Jesus, ginatawag nga parental authority, is only limited sa iya nga tawhanon nga kinaugali. Ti ini otod panugod sang kapahayagan sa iya nga Dios nun, no? Ang iya nga pagka Dios, kung sa diin hindi tanan nagatuo sa iya. Minority lang ang nagatuo sa iya by the time. So sa ang ngalan niya mismo nga woman, sa konteksto sang Hudiyo, ang babae otod wala sang otoridad sa lalaki. Simple pa lang inada. Pero pag abot naman, ginghambalan niya nga woman. In order nga otdon ni Jesus ang perspective ni Maria nga abi niya may absolute authority siya sa kay Jesus. Ikaduha, madamo sang pagbinahin-bahin na hanungod sa interpretation nga ini. Pero, diri sa verse 4 mismo, may suporta kita. Kung wala niya ginsaway si Mary, then nga may amo siya sini nga reaction. Ang paghangop mismo ni Jesus sa ginghambal, ginhimo ni Maria, isa ka form of interference. Magsiling gani kita sa Ilonggo sang interference, pagpasilabot. Na? Kumbaga sa aton pa, babae, nga agin pasilabdan mo ako. So, diriging pahayag nga, hindi na namian si Jesus, sang amo sinaiyaya nga, aksyon ni Maria. Ang nami lang niya kay Maria, kay wala na niya magbais. Di ba na? Wala na siya magbais. Ati kung sala, kanami man sang iyaya nga, butang ta ang iya kung tani motibo. No? Sa human nga level, gusto niya malang pa pabaloon kung tani si Jesus. Galing lipatan niya nga ini nga Jesus, hindi atubang niya, Dios man. Antes pa man niyaging hambalan, nahibaluan na
niya. Kag isa pa bilang Dios, ara siya sa otoridad, ara sa gahom, hindi mo kinahanglan pasilabtan ang iya nga desisyon. Kag amo man ini mga utod ang nagasuporta nga hindi kita dapat ipaagi pa sa kay Maria ang aton nga mga pangabay sa kay Hesus. No? Tungod nga si Hesus lamang ang may direkta nga gahom agod nga talupanggon niya ang aton nga mga pagkinahanglan. Ikatatlo, nga support sa sini nga principle, Jesus emphasizes that he has his own timetable in the ministry. Kapoy na gid, grabe na imo pagantos, gusto mo subong na. Siling ni Jesus sa krisis diriya, sinya ang akon nga tion wala pa nag-abot. Kumbaga hindi ka pwede maka-advance, no? Hindi mo pwede mapagiho in advance si Christ kung hindi pa ina natalana. So, diri mga utod, ang tatlong ini nagapahayag that Christ in our crisis exercises his power freely. Ikatatlo nga dapat naton hibaluon na hanungod sining Kristo sa krisis naton ang ginatawag nga precepts o kon instructions. Siling sang verses 6 to 8, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. So unagid, makita naton diri utod that Christ absolute authority over us requires absolute obedience in all of his instructions. Ini utod timing gid sa mga attitude sa katawhan subong nga ginapapanaugan sang gobyerno naton, lokal kag nasyonal, sa ginatawag nga enhanced community quarantine. Hambalan ka pahimunong, ang tao sige pulok. Pangita sang pamaagi nga base pa lang mas may alibyo pa kung sila ang maggiho. Pero ang instruksyon, pahimunong. Diriya si Kristo, sang naghatag siya sang instruction, it means to be obeyed. Hindi pwede nga may opsyon ka. Pwede mo patihon, pwede man hindi. No. Tungod nga may absolute authority siya sa aton kabuhi, paghambal ya, it requires absolute obedience, hindi lamang sa isa, duha, mga instruksyon na namian ka, kundi tanan nga instruksyon ni Jesus sa imong kabuhi. Iti hari man ayhan sa mo, gamhanan man sa ayhan mo, mahimo niya ang tanan. So, it requires absolute obedience. Talupang do naton sa sining bersikulo 6, pagkadto 8, unagid, ang servants, they obey even though it requires hard work. Ano ang instruction ni Jesus? Punanin nyo ang jar sang tubig. Pila? Ka-jar ang arada? 6. Hindi bala? Sa kada isa ka jar, nag-unod siya daw sang mga 20, pakadto 30 ka galon sang tubig. Now imagine ikaw ang sulugoon nga arada. Hapos himuon utod. Subong gani may mga gripo na ta, kakapoy pa magkuha sang tubig. Ini pang manumano ini nga obra utod eh. Manumano ini 20 pakadto 30 ang kada isa ka tadyaw, no? Para hapos naton intindihon. So it requires hard work. Kita kung kisa pilion lang naton ang instruction Jesus nga hapos sundon. Pero kung it cost na gani sang pagpangabudlay siling naton ang iban lang da, no? Diriya utod hindi nagpaidalom sila sa pihak nga makapoy ina nga hilikoton. Ikaduha, makita man naton they obey even though it seems unusual. Nga nakahambal kita utod nga unusual. Anong ginsugo sa ilahaw? After nga ginpuno nila
ang jar sang tubig, siling ni Hesus, verse 8, siling niya sa ila, magsandok kamo. Ti okay malang na. Bubuan, masandok. Normal malang ina. Pero ari mga utod ang unusual. Sinya ining sinandok mo, ihatag mo didto sa master of the banquet. Diri oto diya ang ginatawag nga unusual. Kay man ang ginahatag sa master, ang kinaandan nga ginahatag sa master of the banquet, bino. Ti ari mga uto diya tubig nga hindi ilimnon, tubig nga hilinawan, tubig nga inog panghinaw. Could you imagine? Sugoon ikaw sang pagpainom sa banquet master, patistingan, sang bagay nga hindi kinaandan. What if, abi, na amo na, kung may mga palamangkutanon kita, kung magaduda kita sa instruction sang Dios sa aton nga kabuhi. No? Kabudlay sondon. Pero diriya, ginsunod nila sa piyak nga hindi ini kinaandan. Ano paged? They obey even though their integrity is at risk. Butang paabi sa sitwasyon utod nga paghatag nila sang tubig sa banquet master, the same gyapon tubig nga inog panghinaw. Ano ayhan ang reaksyon sang banquet master? Ano ayhan? Di ba la? Hindi lamang nga maakig, kundi maguba ang ila kredibilidad bilang mga sulugoon. And yet gintaya nila ang amo sina nga integridad sa patag sang pagserbisyo, sa patag sa pag-obey, pagkilala sang instruction ni Kristo. So utod, I hope nga mag-remind ini sa aton tanan kung paano kita naga-responder sa instruction sang Dios sa aton nga kabuhi. Siling ganin niya sa John chapter 8 verses 31 to 32, if you continue in my teaching, you are truly my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Sa application naton mga utod, ano ang impact, ano ang diferensya? What difference does it make to us now that we know the Christ in our crisis? Kung nakilala naton ang Kristo sa krisis nga ginatubang naton, ano ang supposed to be impact sa aton nga kabuhi? Gusto ko lang i-retain ang plain observation as part sang aton application subo nga tion. May tatlo diriya ka persons or grupo sang mga tao nga gamito naton sa application. Una gid, ano ang impact sini sa mga sulugoon? Kung basihan naton sa bersikulo 6 pakadto 8, nangin galamiton sila, nangin instrumental sila ni Hesus sa milagro nga ginhimo niya sa pagsolbar sang krisis mayara ang ina nga pamilya. They have served the Christ, they knew His work, pero haring medyo masubo utod. They don't have any reaction about Him. Kumbaga may mga achievements ikaw natigayon sa imo kabuhi, pero behind sina si Kristo ang nag-ubra. It is He who works in you both to will and to act according to His purpose. Pero after nga natigayon, wala lang. Ayhan otod, isa ikaw sa mga ginatumod nga mga frontliners ang aton gobyerno subong. Ayhan sa imo nga pagpulaw bugtaw, sa imo kapisan, kadamo sang imo nga nabuligan. And then, after nga natigayon ang pag-untat sang krisis sa COVID, wala lang. Wala lang sa bungog mo. Basta kay na-solve na, okay na. Ikaduha utod, ang reaction sang
master of the banquet. Especially dira iya sa verse 10. Ang master of the banquet, otod, he has tasted the works of Christ. Isa siya sang nakabenepisyo sang hinimuan ni Kristo. But don't know about Him. Wala siya nakakilala sa Kristo nga ina. Way man sa kabalo mo, wala man siya mamangkot kundi inahalin. Wala man maghambal ang servants, kundi intuhalin ang tubig nga nahimo nga manami nga bino. So tungod kay sa pihak nga nakatilaw siya, sang hinimuan ni Kristo, nakabenepisyo siya, pero hindi niya kilala ang Kristo nga naghimo sina, anong tabuotod? He attributed the glory to the bridegroom. Dito ya sa bana niya ging patuhoy ang iya nga pagdayaw. Sila niya ang kinaandan bala nga mga punsyon. Ginauna anay ang matahong nga bino. Kag nga kung balong na gani, damo na gani sila sang nainom. Amo pa ina ang paghatag sa mga ordinaryo nga bino. Pero ikaw ya lain. Hasta subong, no? Namintinar mo ang matahom nga bino. Duha ka bagay, no? Ang quality sang bino, ikaduha ang kadamuon sang bino. Sobra-sobra utod ang ging provide sa ila. Could you imagine 20 times mo sa anom, 120 ka galon, anuhon mo na pag-ubos. So dira mga utod nagapahayag nga si Kristo gani ang mag-solve sang aton nga krisis beyond sa aton nga imagination. Pero ang masubo diri nga kasubong sa aton kisa nakalampuas sa aton nga krisis pero wala man lang makapasalamat sa Ginoo nga naghimo sina. Ayhan ikaw isa sang PUI, PUM nga nagnegatibo sa testing or base ikaw isa man sang sadtuanay PUI, PUM nga nangin positibo, and yet wala ikaw mapatay, and yet nakasurvive ikaw. Pero after nga naka-experience ikaw sang kaayo sang Dios sa imo kabuhi, ang imo pagpasalamat tuya lang tanan ginpatuhoy sa ginakabig subong sang aton nga gobyerno nga frontliners diin si Kristo sa imo nga kabuhi. I hope isa ini ka panawag sa imo utod sa siningation nga natigayon ang alibyo sa imo kabuhi, nakatibawas kita sang krisis sa COVID tungod ini sang obra ni Jesus sa aton. So kinahanglan kabalo kita kundi naton ipatuhoy ang nagakadapat nga pagpasalamat. With due respect sa mga frontliners, saludo. Ginaapresyar namon kamo. Pero hindi to the extent nga ang pagdayaw burawon ihatag sa inyo. Because in the ultimate sense, si Kristo ang frontliner sa krisis mayara kita subong. Ang ikatatlo, ang response or impact sa kabuhi sang mga disciples. Makita naton sa verses 11 pakadto 12. Ang disciples, they knew the Christ. Of course, they knew the Christ. And, aring tahom utod, they believe in Him. Ang iya mga sumulunod, nagtuo sa iya. Budlay kisa, sige ka lang sunod-sunod. Kung may palangayoon ka kay Jesus, pero after nga nakaangkon ka, sang iya kaayo, sang iya nga obra, nakabenepisyo ka, wala ka man nagtuo. Dariya, they believe in Him. Kadua, they knew Christ and walk with Him. Kay nakilala nila si Kristo, nagpaidalom sila sa pagpanodlo kabubuton ni Kristo. Nagpangabuhi sila suno sa kabubuton sang Dios sa ilang kabuhi. Amo nan siling sang verse 12, no? Nagpakiguopod sila
nagpanlakaton sila upod kay Hesus. Kag ang ikatatlo, they knew the Christ and stayed with Him. Nagpabilin sila sa kay Kristo. Makita natin diri sa versikulo 12, after this event, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There, they stayed for a few days. So, tod katahom sang ginghimo sa mga disciples. Hindi lamang sila nagtuo, kundi paidalom sila sa kabuton sang Ginoo, kag nagpakiguupod, nagpabilin sila sa kay Kristo. Amo nang siling ni Kristo, no, sa chapter 15 the same nga gospel sang John. Siling niya, apart from me, you can do nothing. So niya challenge, dapat magpabilin kamo sa akon, hindi gid kamo mangin mabino ngahon. Kabay utod nga ini sa liwat nagahatag sa inyo sang dako gid nga pagpanghangkat. Kabay nga ang kalinong sang Dios mangin sa inyo tanan, hindi lamang subong kundi hasta sa katubtuban sa aton nga kabuhi. Dalayawon ang Dios sa sini nga aga magapangamuyo kita. Gamanan nga Dios amay namon nga langit non sa liwat Ginoo, salamat gid sang imo katutom sa amon kabuhi. Opdi kami sa amon nga experience subong nga mga pagtilaw. Buligi kami nga ma-preserve namon ang amon nga kangtanan sa imo Ginoo. I-empower kami paagi sa imo balaan nga espiritu kag sa pulo nga amon subong nga natun-an kung paano kami nagapabilin sa imo sa pihak sang mga pag-antos, kasubo, mga kabudlayan na ginatubang namon subong bilang pungsod. Ginoo, ginatugyan namon ang tanan sa imo. Tungod ikaw gid lamang ang Dios nga sarang makahatag sang alibyo sa amon. Dios nga manluluwas namon. Yani buligi kami tanan, Father God, kag ikaw gid ang padayon maga-comfort sa mga katawhan subong nga nadulaan sang ilang nga mga relatives bilang epekto sining krisis sa COVID. Ikaw gid o Dios ang magabaton sang tanan nga kadayawan sa imo hinimuan sa among kabuhi siningation sa palabok. Ni Jesus ini among pangamuyo. Amen. Salamat gid utod sa inyong pakig-upod sa aton sa sining tion. God bless sa inyo tanan.